from President Duterte. Meron siyang message kanina. Ang sabi lang niya, para sa inyong lahat. Nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin. Nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Yes, always. Kaya hanggang sa dulo. Sabi niya, hindi kami mamimilit kung ano yung gusto ng taong bayan. For life na. We pray, ma'am, nga mapresidenta ka, ma'am. Manifesting. And of course, from myself, I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes, always. The trust is still there. The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung mukha ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Thank you so much once again for this time with you. And I wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil nabuo natin itong salo-salo dito ngayong araw na ito. And syempre, hindi ito mabuo kung wala yung presence ninyong lahat. At ibig sabihin na nandito kayo, you took time out of your day to make it here and pray for former President Rodrigo Duterte and of course celebrate the Christmas spirit with your fellow Filipinos. Marami sa inyo ang hindi tiga-Hague, mga tiga-ibang bansa dito sa Europe. Some travel 200 kilometers, some travel 7 hours in a bus, no? Na napakahirap dahil yung paa mo? Hindi ma-stretch yung paa mo for 7 hours. And meron sa inyo may trabaho, pero dinala yung trabaho dito ngayon sa ating salo-salo. So iba-iba yung sitwasyon, pero everybody made time for former President Rodrigo Duterte. And we as member of the family, I would like to thank you all for your effort and for your passion to show the world your support to President Rodrigo Duterte. Ang pangalawa ay ang mensahe ko para sa inyong lahat ngayong Pasko. This is something as well that I discussed with President Duterte because he was asking about how is the family, kumusta ang mga bata, and I said to him earlier, kung meron mang problema, sabi ko, okay na ganun lang dahil wala sa kanila ang merong sakit. Dahil ang pinakamalaking problema talaga ng mga pamilya, ng mga tao is ang magkasakit.
Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito no sa kay VP Sara Duterte na nasa The Hague, Netherlands po siya no. At kasama ang mga Pilipino doon mga kababayan no. Meron po silang maliit na programa at salo-salo no doon po mga kababayan sa Duterte Street. Ayan, at dito po mga kababayan ay nakaka-touch yung mensahe ni Vice President Sara Duterte no sa mga Pilipino na sinabi niya mga kababayan na nandoon or nandyan pa rin ang mga Duterte no hanggat gusto pa ng tao or hanggat meron pang maniniwala sa mga Duterte ay nandyan po sila mga kababayan. Nakaka-touch itong mensaheng ito ni VP Sara no mga kababayan, at nagpapasalamat siya sa lahat ng mga Pilipinong sumusuporta sa kanila at sa kanya kahit pa man sa kaliwat kanan na paninira no ng mga kalaban nila sa politika ay ganun pa rin ang tiwala mga kababayan ng mga Pilipino no, hindi pa rin nawawala. At lalong-lalo na simula nang tumiwalag po siya dito sa unity team mga kababayan no, ni Presidente Marcos ay nagsimula na rin po yung kaliwat kanang pagsira sa kanya, at itong confidential funds sa kanya mga kababayan ay talagang hindi po siya tinantanan. Buong puwersa ng Kongreso na nag-imbestiga dito sa confidential funds no ng Office of the Vice President, pati na rin po doon sa DepEd, at hindi po sila nagtagumpay dahil doon sa kanilang unang attempt no na pag-impeach kay VP Sara, dahil sa minadali po nila mga kababayan ay kinatigan po ng Supreme Court no ang side ni VP Sara na i-declare po yun na unconstitutional. At ngayon nga mga kababayan, meron naman po silang taong pinalabas na di umano'y bagman ni VP Sara, at alam naman natin na talagang gawa-gawa lang po ito mga kababayan, bagong script na ginagawa nila para wasakin muli no. Attempt ulit sila na sirain ulit ang pangalan ni VP Sara dahil palapit na ng palapit ang 2028 presidential election mga kababayan no. At gawin po nilang lahat na mapigilan po ang pagtakbo ni VP Sara. It's either dito sa impeachment complaint no na ifa-file nilang muli sa 2026 mga kababayan no, ilang buwan na rin po, ilang buwan na lang ay pwede na ulit silang mag-file ng panibagong impeachment case laban kay VP Sara. At itong bagman daw mga kababayan no, di ko alam kung kaninong handler o sinong handler nito, pero may ka-pattern siya mga kababayan doon po sa mga nauna na mga lumantad no na mga testigo di umano laban sa mga Duterte, yung mga pakawala ni Trillanes no, ni Antonio Trillanes dati, na gaya nila Matubato, Las Cañas, dun sa mga EJK na mga issue nila. Tapos may mga drug lord na nililink nila si Kong Pulong no, yung kay Bicoy, mga ganyan. So yung mga pakawala nila ni Trillanes mga kababayan, mga dilawan. At ito ngayon yung administration, siyempre kalaban na po ni VP Sara sila, or kalaban na po nila si VP Sara ngayon, ay talagang magsayipwersa po sila yan mga kababayan no. At tingnan natin kung hanggang saan po sila aabot no dito sa kanilang pag-attempt na wasakin itong pangalan ni VP Sara no. Pero still nandoon pa rin mga kababayan, solid pa rin yung suporta ng mga Pilipino sa mga Duterte no. Tapos sinasabi ng mga dilawan na mahina na daw ang suporta sa mga Duterte no dito sa mga OFW mga kababayan. Yun po yung kanilang propaganda ngayon. So tingnan lang natin mga kababayan no kung totoo ba yung claim nila na mahina na daw ang suporta ng mga OFW kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara. So tingnan natin, magkaalaman po yan mga kababayan kung totoo po talaga yan sa 2028 presidential election no. Kung hindi ma-impeach si VP Sara, kung hindi sila magtagumpay doon sa mga binabalak nila no na talaga namang desidido sila na tanggalin yung mga tinik sa kailang mga ambisyon sa 2028 no. At malalaman natin yan mga kababayan. Basta dito sa Mindanao at sa Visayas ay solid pa rin yan sila mga kababayan no, na sumusuporta dito kay VP Sara. At dito sa Luzon, alam ko hindi po masisiro si VP Sara dito sa Luzon no, lalo doon sa baluarte ni PBBM sa Ilocos region no, malamang hindi po masisiro si VP Sara dahil si Manong Chavit Singson ay suportado po si VP Sara mga kababayan no, ay talaga namang gagawa rin po yan ng paraan para ikampanya
itong si VP Sara sa pagka-presidente, no? At dito sa Metro Manila at sa iba pang parte ng Luzon ay meron naman po yan sigurong manggilan-gilan na boboto rin kay VP Sara, mga kababayan, no? At doon sa mga believe sa mga ginawa ng mga Duterte o ni PRRD noong siya pa yung nakaupo, mga kababayan, no, sa Malacanang. At alam naman natin na ang dami pong nagawa ni PRRD, mga kababayan, no? Kulang ang 6 years kung tutuusin, no? At nagka-pandemic pa tayo ng 2 taon din siguro yun, mga kababayan, na nanatili tayo sa bahay, no? Kasi bawal lumabas. So sayang yung 2 taon, mga kababayan, no? Mas marami pa sanang magawa si PRRD nung time na yun kung hindi lang po nagka-pandemic. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, believe po ako dito kay VP Sara dahil sa kabila ng kaliwat kanan nilang mga paninira. Tapos kanina nga, meron nag-file na naman ng plunder, malversation of public funds, graft, mga kababayan, no, sa ombudsman. Itong grupo ng mga dilawan talaga at itong grupo ng anti-Duterte, no? Itong pare na talagang anti-Duterte at yung mga makakaliwa, mga kababayan, ay may kaso na naman silang i-file kay VP Sara. Nauna pa nilang kasuhan si VP Sara ng plunder kaysa doon sa mga nagnakaw ng flood control na bilyon-bilyon, mga kababayan. So, ganito ka-hipokrito, no? Pakitang tao itong mga dilawan na ito, itong paring Katoliko na anti-Duterte. Pero samantalang dito sa bilyon-bilyon na ninakaw sa flood control ay hindi po nila kinasuhan yung mga politiko na involved dito, no? At hayagan naman na pinangalanan na po ni Saldico itong mga kasabwat nila noong pagnanakaw na ang flood control, pero tahimik itong mga dilawan na ito, mga kababayan. So ganito kapal ng mukha, no? At makikita natin na hindi talaga maka-Pilipino ito, no? Hindi po sila pro-Pilipino talaga, mga kababayan. Nandyan lang sila talaga para sa kanilang sariling ambisyon, mga kababayan. At yan ay sigurado talaga na para sa ambisyon lang yung mga pinaglalaban nila. Hindi totoo na makamahirap sila, maka-Pilipino, galit sila sa kurakot, galit sa magnanakaw. Pero talagang wala po silang salita. Hindi nila kinasuhan ng plunder ang mga politiko na nagnakaw, mga kababayan, no? Dito sa flood control na bilyon-bilyon. At marami na po mga pangalan ang lumabas sa mga investigation. Pati yung involved dito sa nag-insert, umami na, kumanta na, siya yung nag-utos sa kanya. Sila yung dinilibera ng pera na nilalagay nila sa maleta, yung mga pera. Pero still itong mga dilawan na ito ay walang kaso, no? Yung mga magnanakaw ng bilyon-bilyon. So dito po sila kay VP Sara ng confidential funds pa ulit-ulit, mga kababayan. Yun pa rin yung kanilang topic, no, mga kababayan. So ganito ka-hipokrito papagkunwari, no? Naturingan na may pari pa ditong Katoliko, mga kababayan. Nakakahiya sa simbahang Katoliko dito sa ginagawa ng paring ito na itong mga kurakot ng bilyon-bilyon sa flood control hindi niya kinasuhan. Inuna pa niya dito yung confidential funds ni VP Sara Duterte. So sa puwersa na po sila sa kailang pagsira, no, pagwasak dito sa pangalan ni VP Sara, mga kababayan. So kagaya nga po to sa ginagawa nila noon kay Vice President Jojo Binay, no? Pero nung kay Binay ay nagtagumpay po silang sirain talaga si Binay, pero dito sa kay VP Sara ay hindi po sila magtatagumpay, mga kababayan, dahil hindi na po maniwala ang mga tao sa kanila mga propaganda, sa kanilang pagkukunwari, mga kababayan, dahil ngayon pa nga lang yung flood control corruption na bilyon-bilyon ay hindi po nila talaga tinutukan or hindi naman talaga nila kinasuhan yung totoong magnanakaw na mga politiko, no, mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito sa speech ni VP Sara, mga kababayan, no, dito po sa The Hague, Netherlands, kasama ang mga Pilipino doon, no, at meron nga po silang konting salusalan doon. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.